Hello, magandang araw sa inyo lahat. So mainit-init itong mainit-init itong topic. Ang pangit pala dito sa taas. Sobrang overexpose ako pagka sunlight ng gamit. Anyway, ito yung pag-uusapan natin si TPC versus Pio Balbuena. Nagkasagutan sila regarding doon sa Tambay Cup, no? Maganda itong usapan na to. Ito si TPC, idol ko din to eh. Ang unang napanood ko to, yung kinikriticize niya yung video ng KMJS na sobrang OA ng reenactment. Tapos ang meaning pala, yung lola niya ay gagabayan sila. Pero meron pang mga reenactment na yung gumagapang-gapang na parang exorcist. Idol ko to, si TPC. Matalino ito eh. Kasama niya si Chichester. Sino pa ba yung mga lagi kong pinapanood? Si Real Talk Darbs kasi okay sana, kaya lang medyo konyohan ang dating eh. Pero okay naman si Real Talk Darbs, no? Ito, lagi kong pinapanood na to simula nung sa KMJS. Anyway, ito yung sandali lang ha. Ba't naging ganito yung display? Ito yung kumakalat na issue ngayon. Yung tinira niya daw yung Tambay Cup. Panoorin nga natin. May tanong tayo dito mga pre. Sabi niya, Boss TPC, anong masabi mo sa Tambay Cup? Hindi ako fan, no? Didiretsuhin ko na. Ito rin na hindi naiintindihan ng tao eh. Dahil nagbibigay ka ng reaction sa mga bagay-bagay. Kasi may category kasi ng vlogging eh. May vlogging na lumalabas ka, may mga nag-ghost hunting, may family vlog. Ano pa ba mga vlog may cooking, 'di ba? Ano pa, basketball, mga update sa basketball, update sa boxing, 'di ba? May mga channel na ganoon. May mga channel naman ng mga reaction videos doon, kasama ako doon. Kasama din si TPC doon, 'di ba? Ang hindi naiintindihan ng iba, minsan tinatanong kasi kami. Pag tinanong kami, syempre sasagutin namin ang naaayon na nasa isip namin. 'Di ba? Kapag tinanong kami, anong tingin mo dito? Sasabihin namin kung ano yung tingin namin. Kasi sometimes katulad yan, hindi niya naman talaga topic yan eh. Tinanong lang sa kanya. Tapos biglang iiyak yung naapektuhan na ganyan, siniraan. Tinanong eh. Tsaka tingnan natin kung talagang siniraan niya yung Tambay na brand. May tanong tayo dito mga pre. Sabi niya, Boss TPC, anong masabi mo sa Tambay Cup? Hindi ako fan, no? Didiretsuhin ko na. Hindi ako fan ng Tambay Cup sa napakaraming rason, pre. At hindi lang to dahil sa alegasyon na nanggagaya siya ng design. Sa tingin ko, responsibilidad na ng mga taong pinagayahan niya na sampahan ng kaso si Pio kung talagang may issue tungkol dito sa pangopya niya. Hindi yun yung dahilan kaya hindi ako fan ng Tambay Cup, no? Ang unang dahilan ay dahil hindi ako yung target market nito, no? Dahil una sa lahat, hindi ako tambay. Isa akong taong may ginagawa sa puntong to ng buhay ko. May agenda ako kada araw. Kasi yun naman yung meaning ng tambay, di ba? Galing siya sa word na standby na sa puntong to ng buhay mo, wala kang gagawin, wala kang ginagawa. Although nakikita ko na lately dahil syempre brand na to ni Pio na napili, 'di ba? Sinusubukan niyang ibahin yung meaning ng word na to, no? May post siya isang beses, sabi niya, "Hindi niyo lang tanggap na may value na ang mga tambay ngayon. Hindi niyo lang matanggap na hindi na basura ang tingin sa mga tambay ngayon. Actually, basura pa rin ang tingin sa mga tambay. Literal na tambay sila ngayon sa puntong to ng buhay nila." Kasi ibig sabihin, ito hindi naiintindihan, no? Ang tinutukoy kasi dito yung literal na tambay, hindi yung branding na tambay. Kasi ang dating naman kasi talaga ng, alam mo yung marketing style kasi ni Pio Balbuena. Alam mo, hindi ko alam kung nang uuto or nang i-encourage. Kasi malabo yung dating ng niya eh, the way siyang magpahayag, parang nambobola na, parang politiko. Katulad nito, no? Hindi nyo lang matanggap na may value na ang mga tambay ngayon. Hindi nyo lang matanggap na hindi
Hindi na mga basura ang tingin sa mga tambay ngayon. Kaya sige lang, mangarap lang kami palagi. Kasi kung iisipin mo, kung tambay ka, in literal sense, no, tama yung sinabi niya. Tambay ka, talagang inutil ka talaga, tambay ka lang eh. Yung literal yung literal na tambay. Kaya, bakit mo sasabihin na na hindi na mga basura ang tingin? Siyempre, yung pagiging basura na tingin, yun eh. Expression yun eh. Hindi naman literal na basura din, di ba? But mo, ang message na hindi na siya, parang ang dating kay Pio yung tambay kasi ay hindi na derogatory term. Di ba? Pero in reality, ano pa rin yun eh? Tambay ka pa rin eh. Hindi mo pwedeng, pag yan ay may pangarap na at kumikilos na, hindi na tambay ang tawag niyan. Di ba? Iiwanan mo na yung pagiging tambay. Parang ganito, gagawa ako ng brand. Ang brand ko ay Puta. Puta brand. Tapos sasabihin ko sa inyo, ang puta na ngayon ay mga mga matitino na. Di ba, man? It doesn't make any sense. Hindi, ang nang ginagawa kasi ni Pio Balbuena, iba, na-differentiate niya naman yung tambay na branding sa literal na, hindi niya ma-difference yung tambay na branding sa literal na tambay. Di ba? Actually, kung i-analyze nyo maigi, hindi naman tinira ni TPC yung branding na tambay mismo eh. Kaya lang ang ginigit, nambobola kasi si Pio Balbuena eh. Siguro way niya ito para ma-encourage yung mga tambay na mangarap. Kaya lang, kung hanggang pangarap ka lang at di ka kikilos, tambay ka pa rin. Wala pa rin mangyayari sa sarili mo, di ba? Ewan ko ba kung... Kasi alagang-alaga si Pio sa mga tambay eh. Kasi ginagawa niyang kakampi ang mga yan eh. Kasi ang magtatanggol sa kanya dyan yung mga nakahilata lang sa bahay na nagsi-cellphone lang. Ngayon, kung hindi kayo ganon, hindi kayo tambay. Di ba? Kung magagalit kayo sa salitang basura ang tambay kayo. Hindi naman kayo yung tinutukoy kung halimbawa literal na tambay ang pag-uusapan eh. Lalo na yung mga resellers nito, 'di ba? Hindi na kayo tambay, may negosyo na kayo eh. Pa rin ang tingin sa mga tambay kung literal na tambay sila ngayon sa puntong buhay nila. Kasi ibig sabihin, wala kang ambag sa bahay nyo, walang nakikita sa'yo na productive na bagay na ginagawa. Kung meron kang ginagawa ngayon na masasabi natin productive, diba, magbibigay ng value sa pamilya mo, magbibigay ng value sa community, obviously, hindi ka na tambay. May ginagawa ka na, hindi ka na mapapasok sa meaning nitong word na to. Kasi hindi ako naloloko ni Pio pagdating sa rebranding niya ng salitang tambay. Isipin mo, yung mismong fans ni Pio, yung mismong fans nitong tambay cup na to, ginagamit yung salitang tambay, yung literal na meaning nitong word na to bilang insulto. Sinusubukan nilang saktan yung mga tao na walang alam at palamunin sa bahay dahil ito daw yung mga literal na tambay. Sila yung tunay na tambay. Habang pinagtatanggol ang tambay cup. Kaya hindi ako fan ng mismong tambay cup. No? Hindi ko gusto. Confusing kasi siya eh. Diba? Sino ba naman kasi ang gagawa ng brand na tambay? Pwede namang ang brand ay Astig. Ay, kay Dennis Padilla na pala yun, ano? Ano pa ba mga brand na pwede na? Ba't ka pipili ng tambay? Sa bagay, sumikat na yung brand na yan eh. Ito yung nire-represent ng word na to. Sa tingin ko, isa tong salita na dapat nakaka-graduate tayo dyan. Magkakaroon tayo ng phase sa buhay natin na hindi tayo sigurado sa gagawin natin, hindi natin alam yung gagawin natin, di ba? O kaya naman, hindi mo dapat forever i-carry yan eh.
Kung naging tambay ka man, di ba? Inatamad tayo, wala tayong ginagawa sa buhay. Magkakaroon tayo ng portion sa buhay natin na nasa ganun tayong sitwasyon na tawag sa atin literal na tambay. Hindi siya bagay na dapat gino-glorify natin, isa siyang bagay na dapat naaalisan natin sa buhay. At weirdo lang din ako, no? Kasi kung tambay yung merch mo, di ba, ibig sabihin, ang target market mo ay mga tambay, natatawa lang ako sa buong senaryo na sinusubukan ni Pio, no, na i-market tong cup na to bilang isang luxury, bilang isang rare item na Oo nga naman, tama. May point. Di ba? Sold for 40. Masyadong ano to eh. Sometimes nga iniisip ko lang yung katulad nito, yung mga post na ganito. Tambay Cup, sold for 45K. Nabenta ng reseller sa Korea, di ba? Minsan ano lang to eh. Hindi ko alam kung scripted eh. Malay mo totoo naman, ano? Ayoko namang husgahan na. Pero minsan, alam mo yung parang ginagago na lang yung tao. Na ganyan. Masyado siyang hard sell eh. Tama ba yung term hard sell? Hard sell. Hard selling. Oo, parang ganon. Masyado siyang ganon, no? Ewan ko ba kung matagal ko na napapansin yan. Mong i-resell ng mas mataas kasi limited edition siya, no? Tapos yung resale value umaabot daw ng higit 15K isa, 'di ba? Higit 17K, meron pa ako nakikita na 100,000. The way na minamarket niya to, no, ni hindi siya maa-afford ng mga taong sinusubukan niyang i-representa yung mga tambay. O baka sabihin na lang ni Pio na, syempre ang bibili niyan hindi yung tambay ngayon, syempre yung bibili niyan yung mga tambay to riches, yung mga taong naging mayaman galing sa pagiging tambay. Yun na nga rin yung weirdo doon para sa akin, pre. Na yung mga dating tambay na naging mayaman hindi naman sila yumaman dahil sa pagiging tambay. Yumaman sila dahil decide sila na hindi na ako magiging tambay ngayon, may gagawin na ako sa buhay ko. So para sa akin lang, no, itong brand na to nakakatawa. So hindi siya para sa akin. Yun yung thoughts ko sa Tambay Cup. Pero ang thoughts ko naman kay Pio, no, bilang isang businessman, well, ang businessman naman, no, ang isang taong gumagawa ng produkto, malaya naman talaga siya magdikta kung ano yung value ng produkto niya, no. Nasa galing na lang niya mag-marketing kung paano niya kuumbinsihin yung mga tao na, yes, totoong ito nga yung value ng mga cups na to. Pwede nyo sabihin na hindi siya magaling na businessman, magaling lang siya manloko, pero wala may manipis na linya lang naman talaga minsan, no. Medyo ano no. Medyo may meaning yung sinabi niya na yun. Pero let's be honest, ano. Ang nakikita ko kasi every time na nag-i-scroll ako niya, kahit tingnan nyo doon sa page ni Pio, para talaga siyang ano yun, nambobola lang eh. Hindi ko lang alam kung ako lang yung nakakapansin nun. Yung sabi niyang ganon, pag may lalabas siyang bagong design na cup, bagong labas pa lang, nagkakaubusan na, ubus na agad. Mataas na ang resale value na ito. Lalo na pag may pirma ko. Nagkakaubusan, kalalabas lang ng design niya, ubus na daw agad. Pero kung mapapansin mo dun sa, dun sa comment section niya, ang dami dun benta ng mga lumang version ng cup niya. Ang daming bumibili. 'Di ba? Kaya hindi ko naiintindihan ano ba yung word na ubos na sa bodega niya at nasa reseller na or ubos na sa lahat. Kasi magkaiba yung nagkakaubusan na talaga, na literal na wala na talaga mabilhan kaysa dun sa bodega mo lang ubos at nasa supplier mo na. As if naman yung mga normal na tao ay makakapunta sa'yo at sa'yo mismo bibili. 'Di ba? Hindi, ewan ko, pwede ba i-consider na panluloko yun na hindi naman totoo yung sinasabi? Yun ang definition ng panluloko eh. Or pambobola. Diba? Pagka pinapaniwala ka sa isang bagay na hindi totoo, o sadyang hindi lang naiintindihan yung meaning nung nagkakaubusan na. Madalas yan, pagka may bagong release, 15 minutes lang, ubus na agad. Pero ang dami doon sa comment section niya nagbebenta. No, ang isang magaling na businessman sa isang magaling manggoyo na tao. Kasi it's all about convincing people na meron talagang value yung produkto mo. Na merong halaga to para sa'yo pag binili mo. Regardless kung gaano siya kamukhang tanga. Pero sometimes OA eh. Yung value kasi,
ang nagdidikta niyan yung mga tao, yung demand ng tao. Ako nasa toy collecting community ako, 'di ba? Yung mga yung mga laruan na binibenta, no. For example, nung panahon na uso pa yung Marvel movies. Naalala ko doon yung 'di ba yung sa Infinity War may scene si Thor doon na yung bumagsak siya doon sa Wakanda. Yung action figure noon umabot ng 5,000 yun. Pero yung seller kasi naman, yung mga nagbebenta noon, yung mga retailer, lalo na yung mismong nasa factory, wala namang pakialam sa value noon eh. Ang gumagawa lang ng value yung demand. Siyempre gusto namin magkaroon noon yung short hair na Thor na may daladalang palakol, Stormbreaker. Hanggang sa paghahanap namin, pag wala nang magkakitaan, may mga magbebenta na ng 3,000. Kasi ang SRP ng mga Marvel na action figure dati, 1.5 lang talaga. 1.5 lang yun. Pero sa sobrang rare tsaka hirap maghanap, 'di ba? Nagkakaroon na siya ng value eh. At hindi yung dinidikta nung nagbebenta. Ang nagdidikta kaming mga consumer na nagdidikta nun. So sobrang hirap makahanap nun. Minsan nga may nagpapahanap pa sa Hong Kong, may nagpapahanap sa ngayon mababa na lang ang value nun ngayon eh kasi hindi na uso yung mga Marvel movies ngayon eh. 'Di ba? Yung pagbagsak din ng value nun, kami din na may dahilan nun. Hindi yung mismong gumagawa, hindi yung mismong supplier. Kaya nga hindi ko naiintindihan dito, parang kare-release lang, tataas ang resale value nito. How'd you know? Paano mo malalaman na natataas ang resale value niyan? Yung New Era nga magkano ang retail ng New Era? I believe ngayon nasa 2,000 plus na. Hindi na ako nakapunta mall eh. Mga bago kong cup ngayon kasi, it's either bigay lang sa akin or binibenta sa akin ng supplier ko na murang magbenta. Pero original. Pero hindi pa ako nakapunta as of now. Ang last punta ko, last weekend sana sa New Era, alam ko 2,000 plus eh. Yun lahat ng uri ng nila, 2,000 plus. May sale naman na umabot na 1,000 isa. Pero 2,000 plus ang isang New Era. Pero may mga collector, may mga collector ng New Era na may hinahanap na design katulad nung naiakyat ko ba? Alam niyo yung yung Indian Redskin, yung Wahoo, yung Indian na logo. Mahal yun eh. Kasi if-face out na yung logo na yun, kasi medyo may pagka-racist daw. Pag binili mo sa New Era store yun, pa rin, SRP pa rin. Pero pagdating sa aming mga mga collector, mga ng enthusiast ng ng cup, may value na yon. Hindi na siya hindi nagdidikta yung New Era. 'Di ba? I hope you get my point, no. Hindi yung ewan ko ba do sa diskarte ni ni Sarpio. At feeling ko gets na ni Pio yung ginagawa niya. Alam niya sa sarili niyang hindi niya magoyo ang lahat, hindi niya kayang kumbinse ng milyong-milyong tao. Kasi ang dami niyang basher eh. Isa na ako dun eh. Para maniwala sa produkto niya. Kailangan niya lang makakumbinse sa 1,000,000 na tao, 2,000 lang dyan makumbinse niya na totoong may value itong cup niya. Gaya ng kung paano niya minamarket na pag ni-resell mo to, umaabot pa ng 20,000 mahigit dahil rare na rare itong item na to. Yun lang yung makumbinse niya, pre. Yung 2,000 naniniwala na yun, sure profit naman na si Pio. Magaling na pangloloko ba yun sa tao o magaling siyang businessman, kayo na bahala mag-decide. Ang akin lang. Hindi ko trip yung tambay cup, pre. Kasi hindi ko trip yung nire-representa ng salitang yun. Yun lang naman mga pre. Sheesh. Binago mo na po yung side mirror mo, sir. So, yun yung ngayon, tingnan naman natin yung yung side ni Pio. May ito yung mga rebat ni ni Pio eh. 'Di ba inilathala
'Di ba dito nag-start, no? Shinare niya yung video. Ito yung sagot niya. Sabi nitong matalino na to, basura patin daw yung mga tambay. Excuse me lang hindi ka ba naging tambay dati bago maging entitled dyan? Wala Hindi, ang tinutukoy kasi literal na tambay. Ikaw na rin na nagsabi dati basura ang tambay. Sa'yo nagsimula yon. Doon sa post mo, ang sabi mo, dati basura ang tambay. Ngayon pa din naman, wala pa rin value ang mga tambay dahil nga inutil. 'Di ba? Kapag tambay ka talaga inutil, hindi nagbabago status kasi 'yun Nagigets mo ba? Status kasi yung pagiging tambay, yung literal na tambay. Sinabi naman ni TPC din pati literal na tambay ang pinag-uusapan. Parang yung sinabi na puta. Kung dati puta ka, pokpok ka dati. Bayaran ka dati. Pero kung hindi ka na puta, hindi mo pwede sabihin na ang mga puta ngayon hindi na bayaran. Puta ka nga Pokpok ka nga Nandun ka sa pagiging pagiging naiintindihan nyo ba? Hindi mo pwedeng sabihin parang ganito, no? Ang mga kinder ay pwede na magtrabaho ngayon. Hindi na sila kinder ngayon, college graduate na. Yung kinder nila, naiwan na nila dati yun. Medyo magulo kasi hindi naiintindihan ni Pio yung yung criticism. Siguro nung binuo yung branding na tambay, ito yung theory ko, no? Pero baka mali ako. Nung binuo yung branding na tambay siguro dati, inisip niya na yung mga tambay na yan, wala namang ginagawa yan, kundi mag FB lang. Parang siguro gagamitin niya sa marketing, no? Na naging successful naman. Pero, hindi niya nagigets na ang sinasabihan yung literal meaning ng tambay. Ito, mga tambay, nangarap basura pa din daw tayo ngayon. Ito, naghahanap na siya ng kakampi dito. Sabi ng matalinong nila lang na feeling entitled. Nakikita ko yung mga nagiging kaaway ko sa mga ganitong sagutan yung mga tambay na nangangarap. Kahit na nangangarap yan, kung tambay pa rin yan ngayon, wala. 'Di ba? Now, kung nagkaroon na ng trabaho yan at hinahanap na yung pangarap niya, hindi na tambay yan. Kaya nga, 'di ba, para sinabi ko, puta na malinis. Puta na na hindi nababayaran. Puta ka nga Ay, nako. Dami niya affected siya 'Di ba? Sabi ko naman sa inyo pwede kayong magsalita ng masakit tungkol sa pangalan ko, tungkol sa akin, pero wag na wag yung idadamay ang mga tambay na walang oportunidad, kaya walang trabaho. Walang trabaho pala tambay lang talaga. Wag na wag yung babalagbagin ang tambay na dinadala ko. Ako pwede. Pero yung mga tambay, wag. Wala pang requirements para magkatrabaho, basura na. Hindi talagang ikaw ang nagsabi niyan dati basura. Basura pa rin. Kasi tingnan natin siya yung nagsabi niyan, ngayon ipapasa niya kay TPC, di ba? Tingnan mo may post siya dito Ayan Ang sabi sa post mo dito, hindi nyo lang matanggap na may value na ang mga tambay ngayon. Hindi nyo lang matanggap na hindi na mga basura ang tingin. So dati, sabi mo, ayon dyan sa statement mo, basura dati ang tingin. Hindi naman nagbabagong status ng tambay Kung ano yung pagiging tambay noon, ganun pa ng pagiging tambay ngayon. Now, pag may ginagawa na yung tambay na yan, hindi na tambay yan. Hindi na tambay ang tawag sa kanya. Kaya ayon sa definition mo, yung tambay ay basura pa rin hanggang ngayon. Diyos ko. Sa'yo nang galing yung definition na yun, tapos ngayon,
wala pang requirements para basura na. Eh, yan ang sinabi mo dati. Dami niya, oh. Gusto ata ni Idol kahit sobrang yaman nyo na, wag pa rin maging tambay. Pag mayaman ka, hindi ka na tambay nun. May ginawa ka na eh. 'Di ba? At kung halimbawa nag-retire ka na, hindi ka pa rin tambay dahil may ginagastos ka na eh. May naani ka na dun sa hindi ka na naging tambay eh. Naka-graduate ka na dun eh. Diyos ko. Pio Balbuena, basura maging tambay. At kahit anong i-glorify mo sa word na yan, isa yung sitwasyon sa buhay na dapat mong alisan. Kung gusto mong may mangyari sa'yo, may nanghahamak. Mas nanghahamak ka kung di mo kayang sabihin sa isang tao na nasa ganyang sitwasyon na kailangan niyang ayusin ng sarili niya. Umisa pa ang tali-talino talaga. O mga dating tayo, sumbong na naman siya, no? O mga dating tambay na sobrang yaman na ngayon, tambay na ulit. Kasi maraming pera. Hindi mo siya pwedeng sabihin tambay na ulit. May gagastusin na siya eh. Magiging active na siya eh. Pwede na siyang tumulong. Pwede na siya magpatayo ng ano. Tsaka I don't believe na magiging tambay uli. Maliban na lang kung mag-retire na yan. 'Di ba? Pero yung yung mga lalo na yung mga yumaman yan, titigil na ba kayo? Mas gusto niyan na may ginagawa dahil nasanay na sila doon. Kahit nga yung nanay ko retired na yung nanay ko sa pagninegosyo eh. Ayaw niya pa rin ang nakatingga sa bahay eh. Gusto niya may tinitinda-tinda pa rin siya dahil yun ang nakasanayan ng nanay ko eh. 'Di ba? Bullshit ito. Yan na. Dito na nag-start yung mga ad hominem, ano? Ramdam na ramdam ko itong mga gantong rebatan. TPC, The Pinoy Clout Chaser. Nasabihan na rin akong ganyan na feeling konyo at feeling matalino. Di ba? Nasabihan na ako nitong feeling matalino at clout chaser. Tandaan nyo, no, yung clout chaser kasi, ano bang ginagawa namin sa social media? Social media kasi ito eh. Unang-una, kung maging clout chaser man, hindi naman kasalanan yan eh. Maliban na lang kung maging libelous yung sinasabi mo. Pag libelous ang sinabi mo, pwede ka talaga i-demanda doon. Kasalanan talaga yon. Pero pagka real talk lang, hindi uubra itong pagbansag mo ng cloud chaser. At yung feeling matalino, ikaw lang ang nakakaramdam niyan eh. Kasi nga, natabunan yung sinasabi mo. Never naman nagkiklaim ang kahit sinong tao na matalino unless yung mga tao na nagfi-feeling talaga matalino. Matalino ako. Magaling ako. Yung mga nagsasalita ng gano'n, yun yung feeling niya. Feeling niya. Pero yung nagsasalita lang na ganito, wala naman dinideclare na matalino siya. Dahil lang naungusan lang yung sinasabi mo, sasabihin mo na agad ng feeling matalino. Madalas yan. Di ba? Pag natalo sa argument, sasabihan ka ng feeling matalino. Kahit ako, bagsak nga lahat ng grade ko nung high school ako eh. Repeater ako ng 2 subject nung college ako eh. At 3 yata o 2. 'Di ba? Wala sa akin ang ng pagiging matalino. Yan na, dami niyang San banda dyan yung gino-glorify maging tambay, pero wala ako sinasabihang basura sa buong buhay ko. Kapo-post mo lang yung binasa na Diyos ko naman si Pio. Sabi niya, hindi na basura ang tingin ngayon. Ikaw, kasasabi mo lang eh. Hindi ako kasing ugali ang mang-apak. Lalo na sa mga taong katulad ni PC na kung makapagsalita akala mo ata napakayaman at napakatagumpay sa buhay. Basura pala ha. Tingnan natin ngayon kung sino magiging basura kung pagkatao mo or yan! 'Di ba? Sabi mo, hindi ka pero wala akong sinasabi ang basura sa buong buhay ko. Ano tong ginawa mo bandang huli? Sino sa atin magiging basura? Hindi payamanan to eh. Dinadala niya ang pag sinasabi ko kasing strawman argument.
gumagawa siya ng sariling argumento para maiwas do sa main issue. Katulad niyan, napupunta yung argument sa akala mo ata napakayaman at tagumpay. Hindi yun ang pinag-uusapan eh. Hindi naman payamanan at patagumpayan to eh. Ang pinag-uusapan dito, Sir Pio, ay yung branding mo ng tambay. Kung ano ba yan, kung may sense ba yan o wala. Ipagtanggol mo yung tambay branding mo at yung sinasabi mo dun tungkol sa tambay, hindi yung payamanan at patagumpayan, di ba? Basura maging tambay? Basura ba kapag wala kang oportunidad kaya walang trabaho kasi walang pera pang kuha ng requirements? Basura ba kapag nalubog ka sa buhay na hindi mo naman ginusto? Kapag nalubog ka sa buhay, ito para sa akin, pag nalubog ka sa buhay, lalo na pagka wala kang ginagawa, talagang tambay ka, kasalanan mo. Pero kung lumubog ka sa buhay, ginagawa mo naman ang lahat, apply ka dito, apply doon, may trabaho ka, pero hindi sapat ang pera. Hindi ka tambay nun. Ano ba naman ito? Wala kang pangkuha na requirements, dumiskarte ka. Mangutang ka kung kinakailangan para hindi ka maging tambay. Ano ba to rebat ng ni Pio? Rebat ng bobo to eh. Sa totoo lang. Kaya nga tambay ka lang eh, wala kang ginagawa eh. Tapos lumubog ka sa buhay dahil tambay ka, wala kang ginagawa. Pero kung may ginagawa ka na lumubog, hindi ka tambay nun. Masyadong malayo ang argumento. So ganito, sinabihang basura yung tambay tapos nag-promote ng produkto. Sabay banat na napaangat ko, sobrang proud pa siya. Akala niya yung troll army na fake accounts na noon pang nakabantay sa amin. Akala niya talaga naniniwala sa mga pang-aapak niya. Sabi naman sa inyo banatan pa nga. Paulit-ulit lang. Anyway, ano masasabi nyo dito sa war ni TPC at ni Pio Balbuena? Paki-comment na lang sa baba. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.